What is up guys, Albayan ng Batay nyo at nandito tayo para sa panibagong video reaction. At ngayon nga, marami sa inyo nagre-request na gawan ko ng video reaction ang interview ni Sir Looney kay Pablo sa channel niyang Break It Down. So, sa part na to ay yung time lang na in-interview ni Sir Looney si Pablo. So, yun lang yung part na gagawin nating video reaction kasi yung sa battle part rap na interview, may sarili akong video doon, may sarili akong video para sa part ng battle rap na laban mismo. So, ang gagawin ko lang is yung part na may interview ni Pablo. So, syempre, wag na nating patagalin pa. Subscribe, follow nyo ako sa Facebook, Albayan ng Bataeño, at syempre, ilalagay ko yung link ng original video sa baba. Kung ayaw nyo na may post at may commentary na galing sa akin, so ilalagay ko yung link sa baba. So, umpisa na natin. Welcome back to Break It Down. At ngayong gabi, meron tayong napaka-special na guest. We got Pablo from SB19. Yeah! What's up everyone? Brother, maraming salamat, dahil nandito ka. Isipin mo yun, si every high caliber artist, malaki respeto sa SB19, especially kay Pablo. Pero overall ng SB19, malaki ang respeto sa kanila ng mga high caliber artist dito sa atin sa Pilipinas. Wow. Alam ko nagugulat sila ngayon na nandito ka. Napaka-grateful ko na nabigyan mo ako ng oras sa sobrang busy ninyo. At alam ko meron kayong concert na parating this katapusan and June 1, diba? June 1. May 31 and June 1, Yeah, diba? May 31, June 1. Actually, yung May 31 namin, sold out na yun. Yung June Damn! 1, yung day 2 namin yung... Saan ba to? Saan to? Sa Philippine Galing? Arena. Wow! Yung pinakamalaking stage. Yung ano ko yun pangarap ko makatugtog doon. Parang yung first time na. Nice. First time na totoo lang. Ano yung nun, capacity? 55,000. Wow! Iba talaga ang SB19. Yeah. Kamusta? Anong Iba mga talaga. pinagkakabalahan mo ngayon maliban sa bago nyong nirelease na music video na yung Dungka? Napapanood ko yun. Ang galing ng production, ang angas nung backdrop nyo na puro speakers. Oo. Paano nyo naisip yun na anong inspirasyon dun sa visuals dun? Sa visuals, kasi syempre marami kaming gustong sabihin. Actually, yung kanta na Dungka, para yun sa yung mga walang parang ingay na hindi ka paniniwalaan. Parang kumbaga binabash ka or kumbaga hindi gusto yung awit mo. Okay, so ito pala yung part na sinasabi na yung Dungka is para sa mga haters talaga, which is parang kung hindi mo siya kayang sabihin ng personal, idaan mo sa So, ito yung tinatawag na diss track, sa hip hop rap industry. Ito yung mga tinatawag na diss track. Kung capable ka naman magsulat ng diss track, idaan mo sa diss track. Hindi maganda kasi na idadaan mo yung response mo sa mga haters mo sa social media, sa interview. Para sa akin, mas maganda na kung rapper ka, artist ka, idaan mo sa diss track. Bukod sa na-share mo na yung talent mo, kumbaga, yung mismong gusto mong sabihin, nasabi mo na, pero kumikita ka pa kasi nga, kanta yun So, props kay Pablo sa pag-isip ng gano'n na instead na sa social media kayo mag-response, dinaan nila sa kanta. Yeah. Parang pag nangaasa ka, alam mo yun, parang instead na tigilan mo yung ginagawa mo, mas gagawin mo pa. Tigil nga. Gagawin mo pa lalo para maasa rin mga tao. So, yun yung pinakamalaking speakers na kaya kami nagtayo ng mountain of speakers kasi gusto namin sabihin na wala kaming pakialam kung sabihin nyo sa amin, gagawin namin, gusto namin. Kung naasar kayo, mas lalo namin kayo aasarin. Yeah, kasi kung naasar ka na, hoy, yung hinaan nyo naman yung boses mo, di ba? Ingay pa. May mga nag-speculate na parang diss-backed ba yung kanta na yun? Or ano ba yun? Mas generalized ba yun? May Easter eggs ba doon? Diss-back? Oo! Diss-track, diss-back, automatic diss-track talaga yan. Diss-back talaga sa lahat ng talagang ng talagang bumubuo ka sa amin. Kasi sa totoo lang, tagal-tagal na namin sa industriya. Wala naman kami tinapakan. Pero
Yes, 'di ba? Yung sinasabi na wala naman inagrabyadong tao eh. So bakit kayo nag-hate, 'di ba? I get siguro na kung talagang may tinapakan sila na kumbaga nilagpasan tapos inapakan yung reputation, pwede pa, pero wala sa kanila, wala naman eh. Talagang kapag gusto mo kaming talagang subukan, Papalagan. kami. Nice. Totoo lang, yung istorya talaga niyan. Meron kami isang grupo. Gustong-gusto niya pumalag. Gustong-gusto niya pumalag. Syempre kami, as a group kami. Kumbaga, kung wala naman kaming plano, wala kaming vision, kung wala kaming linyang sinusundan, pwede naman. Kasi ano yun exercise yun. Totoo. As an artist, gusto mo rin talagang sinusubok, sinachallenge sa sarili mo na umaban sa mga ganyan. Lalo na, ano yan art din yan music. Totoo. So, meron kaming kagrupo na gustong-gusto niya. Sabi ko, kalmahan mo lang. Lalabas tayo ng kanta na malupitan. Talaga yung... Ayun, yun yung sinasabi ko na instead na rumibanse ka sa social media or kahit sa physical, idaan mo, may talent ka naman sa pagsusulat ng kanta, idaan mo sa diss track. Yan yung pinaka the best na nakikita ko kasi 'di ba yun nga yung nangyayari ngayon sa US, Drake, Kendrick, 'di ba, parang si Drake dahil hindi natalo sa battle nila ni Kendrick, ayun nagkaso. So parang idaan mo sa kanta kung gusto mong gumante, idaan mo sa kanta, idaan mo sa diss track. Ganun lang naman yun sa hip hop, sa rap. Pasabog yung madidinig na lahat ng tao ano yung gusto nating sabihin. So, itong kagrupo mo ba, si ano ba to? Si Josh Cullen. Si Josh Cullen. Josh Cullen. Dahil parang feeling ko siya yata yung parang medyo nabanggit ba siya? Na name drop ba siya? Or medyo siya yung parang naging focal point nung alam ko nung time na yun, Kasi meron nung parang umingay. Kasi parang merong usapin sa awards. Ano yata yun? Sa Wish. Awards. Andun din dapat ako nun, kaso may sakit ako nung time na yun. Hindi ko alam kung nandun ka rin. Wala rin ako. Wala rin ako nun. Hindi ko alam may sakit ako nun or ano. Nagpapahinga ako sa bahay. Pero alam ko, naggagawa ata ako ng kanta nun, album. Kasi meron kaming tinatapos na album nga. So yung kaka-release lang namin ng album. Yun nga, hinirang siya na nakamit niya yung award na to. Tapos parang ang dami atang Pumalag. Yan. Ito yung mga pumalag na nasa mga hip-hop or rap industry na yun lang yung ano. Daming bumuboka or di sumasang-ayon. Okay lang naman may mga ganon. Pero may one artist na, ayun nga, yung pinatamaan siya about dun sa award. Si Abra to alam ko si Abra yun tropa ni Looney yun Parang sabi niyo, wala naman akong ginagawa. Parang kung naglalabas lang ako ng music Ito yung I get naman. Parang ganun. Gets naman. Tapos nung naglabas nga si Abra, idol si Abra napakinggan na yung mga kanta. Paano nyo tinanggap yun nung narinig nyo for the first time? Actually ako, kinilig ako. Talaga? Hindi naman kinilig. Parang na-excite ka na. Uy, butik ito na yung chance na... Yeah, kasi kung ikaw, artist versus artist, syempre parang recognition na may something talaga na nakita sa yung isang artist na hindi nila nagawa, na possibly hindi nila nagawa, kaya siguro ganun sila kagigil sa'yo. So parang proud moment mo, possibly para sa akin magiging proud ka, pero at the same time medyo mag-iinit din talaga tayo mo sa ganun kasi wala ka namang ginawang masama. Kasi syempre yung music nyo, di ba, pangkalahatan, mga ano. Yeah. Parang ito yung chance mo na ipakita yung side mo. Dahil alam ko si Pablo, kahit dati pa, first time ko na-meet si Pablo dito in person. Pero sa internet, maraming beses na yung fanbase yung 18, di ba? Lagi akong, nun, message lalo pag birthday mo na, alam niyo po ba si Pablo, maano siya sa rap, marunong siya sa rap. So ako, kiniklik ko yung mga sinesend nila. Naugulat ako dahil hindi ako kumbaga, as much as napaka-rap nerd ko, ang dami ko pa rin hindi na i-explore ng mga artists And nagulat ako na magaling ka pala talaga mag-rap, magaling ka magsulat, magaling ka... Yeah. Isa rin ako sa na parang first time ko na marinig yung rap nila ni Pablo is yung sa kapatid niya na which wow, napabaw talaga ako doon saan na hindi ko akalain na may ganun talaga pag iba na pop ang genre pero yung talent niya sa rap is talagang to the highest level din yung skills. I mean,
kasi ang nakikita ko sa SB19 dati na parang boy group na kumakanta, hindi ko alam na may mga Same din rappers ako. Same din. ganun level yung parang attention to detail na binibigay dun sa lyricismo. Sulat. Yes. Yung pinakauna ko napanood yung Laluna. Okay yun, pati yung visuals, yung kung paano mo ni-rap, kung paano mo, nagulat ako na gano'n na pala kalawak yung saklaw ng rap. Na umabot na talaga siya sa iba't ibang genre, nai-inject na siya sa iba't ibang uri ng music. Kasi feeling ko, ano ka rin nung napanood ko yung yung music video na yun, pati nung narinig ko yung kanta, para nakita ko sa'yo na wala kang borders din pagdating sa creativity. Na mas gusto mo na agree ako dyan. Yep. Music. Yeah, lahat. Age. Masabi nila na halos nasakop niya na lahat ng age bracket eh. May pop which is for the teenagers ng mga bata din, mga yung dancey songs, poppy songs, mga ganun. Tapos pagdating naman sa mga ibang group of society, community ng like rap, gaya ko, battle rap and then sa rap din, more on rap. Nasakop na rin ni Pablo yung ganong community, and then yung kanta nila ni Josue na Determinado, nasakop din doon yung pagiging metal ko. So halos talagang masasabi mong nasaklaw na ng SB19 yung halos karamihan ng genre dito sa Pilipinas. Siguro sa Pilipinas masasabi ko, pero sa ibang bansa siguro kailangan pang medyo malakas pa dapat yung presence ng SB19, pero overall yung kasi syempre masasabi ko na ang lawak na ng narating ng SB19. So, like, Preference. yung kwento ko dun. Kasi sa bahay namin, maliit lang yung bahay namin, Chris. As in, parang pag tumayo ako sa gitna, kita mo lahat. Talaga. Yung mga magulang ko nag-abroad, tas nanay ko sa umaga, alas agad ng trabaho. So, ang mga kapatid ko, kung ano yung pinapakinggan nila, napapakinggan ko rin. So, yung mga kapatid ko, nakikinig ng metal, magugulat ko, sa umaga pa lang, matutulog ka, magigising ka. So, hindi naman sa gusto ko yun, pero since na-expose ako, kumbaga unti-unting papasok sa sistema eh. nagugustuhan ko na rin siya kasi wala naman akong magagawa eh. Nadidinig ko yung mga... No choice ka, bro. Pakinggan mo to. Appreciate mo na din siya. Hindi ko, Slipknot, yan, mga ganyan, Escape the Fate, yan, kung ano pinapatutugtog nila. Skip the Fate, Tapos yung kapatid ko naman, mahilig sa hip-hop. So, napapakinggan ko na rin, sina Hopsin, ganyan. Oh, Hopsin. Hopsin. Wala pa kalupit. Ill-Mind, no? Ill-Mind of Hopsin. 8, 5, 6, 7, 8, yan. Astig. Solid yan, yung album niyan. Sina J. Cole, yan. J. Cole talaga pinaka-favorite. Okay, so J. Cole era, itong era na ng mga new rappers na yung nakamulatan ni Pablo. So, yes. Ko na rapper. So, kasi yung stilan niya. Tapos, ayun, parang halo-halo na yung napapakinggan ko. Nahilig talaga ako sa music. Sabi ko, marunong naman, tinry ko mag-rap, ganyan. Instruments din. Instruments, gitara, piano, konti. Grabe pala to si Pablo. Ganun siya nagsimula. Tapos, nung college, talagang na-inganyo ako sa pagsulat ng rap. Kasi meron akong subject na gusto kong pinapasukan. Though, hindi naman never ako nag-cutting. Mama, hindi ako nag-cutting, mama. Never ako nag-cutting. Nakapagtapos man ako pag-aaral ng kolehiyo. Meron akong subject na literary criticism. Nice. Subject na yun. Tsaka creative writing. Tapos, dun, mahilig ako magsulat ng poetry. So, parang, dun ko... Yun yung mo. So, dito mo makikita talaga yung background ni Pablo when it comes sa pagsulat ng lyrics, no? Dahil nga, may background talaga siya sa poetry. So, parang, syempre, yung rap kasi, parang, medyo, another level of poetry kasi sa poetry mag-rhyme ka din dun eh. Sa dulo kailangan mag-rhyme, sumakto din yung words. So may count. So parang ganun lang din naman sa rap kasi yun eh. Although yung sa poetry kasi medyo yung words doon dapat malalalim, which is ganun din naman sa pagdating sa pagsulat sa rap. Pero since na may background ka na sa poetry kasi,
madali na lang talaga sa'yo magsulat ng mga bars. Yung foundation mo, poetry talaga. Poetry talaga. Yung free writing, ganyan. Astig. Tapos, yung term paper namin, kailangan namin mag-publish ng novel o kaya poetry, ganyan. So, doon ako nainganyo magsulat. Tapos, na-explore ko yung pagsulat ng rap. Tapos, di talaga ako rapper nung una. Pero, since nga, na-expose sa mga kapatid ko, sinubukan ko paunti-unti. Nag-rap ako sa tabi-tabi. Tapos, nahilig ako sa flip top. Kasi yung lupit mga sulat ng sa flip top. Yes, ito yung sinasabi ko na pagdating sa mga sulat sa flip top battle rap, talagang ibang level yung sulat nun. Kaya siguro may mga nabat hurt talaga nung nanalo si Josh sa Hip Hop Music Award kasi nga nasabi na rin ni Pablo na yan, sabi nga, iba magsulat ang mga battle rap. Siguro kaya maraming nabat-hurt na parang hindi deserving daw si Josh. Sa tingin ko, nung napanood ko yung video ni Josh ng Get Right, talaga masasabi ko, yep, pasok siya sa hip-hop, dadaanin yan sa boto. So, yeah, deserve ni Josh yung award niya. So, no hurt feeling sana sa mga battle rap MC and fans na deserve talaga ni Josh yun. Lalo na pag nakakarinig ka ng bars, yung matitinding bara na Hindi mo alam kung saan nagsimula, kung paano kinonstruct, di ba? Yes. Pero yung last na napanood ko nga, yung sa Break It Down, yung kay yung sinabi ni Katana na parang, okay, Poseidon, okay ka lang dyan sa taas, okay lang si Hades sa ilalim. Angas na. Papakahusay nung linya na yan. Kumbaga, parang, magiging proud ka talaga pag ganun yung naisip mo. Kasi basta-basta eh. Nandun yung magic nung pagsulat ng mga salita. Yun yung talagang naengganyo ko. So, nung tumanda ako. Sige. Doon na, nag-start na ako magsulat ng kanta at age of 14. Nag-start ako tapos na-develop hanggang tumanda ako. Tapos napunta ako dito sa SB19. 14, nagsusulat ka na. 14. Yun yung perfect age talaga eh, na parang i-expose mo yung sarili mo dyan para pagdating mo ng mga 20, meron ka ng 6 years na experience. Yes, experience. Totoo yan. Ilan taon yung nung una ka nagka-break? Ilan taon ka? Like, nakilala ka, oo. 23 na. Damn. So, meron ka na enough experience. Ang tagal no? Kung 14 ka pala nagsimula. 9 years? Sa totoo lang, yung writing ko kasi, mas sinasarili. Kumbaga, nagpa-perform ako for myself. Pero nung 23 ako, parang nagtatrabaho ako sa BPO company. Call center. Doon din ako galing, BPO din ako dati. Tapos, nagtatrabaho ako. Tapos, so that's why maano sa English din si Pablo dahil nga nasa BPO din siya, no? bisit ako. Kasi parang, pucha, di dapat ito yung ginagawa ko. Hindi naman ako para dito, hindi ito yung gusto ko eh. Yung frustration. Frustration, parang gusto ko suntukan yung keyboard, yung gano'n. May nakita ko parang kumpanya na naghahanap sila ng talent. Alam mo yung pag passion mo, tapos uhaw ka na makilala or marinig yung mga awitin mo, susubukan mo. Pakalam ako sa nanay ko, resign ako. Siyempre, ayaw nila umpisa. Kasi 3 taon din ako nag-training. Tapos ang sabi ng kumpanya sa akin, gagawin kitang solo artist. Parang gano'n yung sabi sa akin. Di syempre, ensayo ako everyday. Mag-try ako magsulat, ganyan. Tapos pinasok ako sa grupo. Doon na punta na I see. First time ko na 21 ako nag-start. So, bago ilabas sa SB19, mga 3 taon kami nag-training. Damn, 3 taon? Saan nyo na-meet yung isa't isa? Doon na sa kumpanya. Doon na sa kumpanya na yan, okay, so yung sinabi ni Sir Casual Chuck, talagang legit yung niya doon. Tapos nagte-training kami sama-sama. Tapos yun sabi sa akin, gagawin na ako solo artist. Tapos bigla akong ginawang leader nung grupo na yun. Kasi talaga, kaya possible na nakitaan ka ng leadership skills. Yung tawag sa'yo. So parang, I don't like working in a group setting eh. Kasi meticuloso ako sa mga pag hindi align sa perfect, yes. Medyo nagpipintig agad yung parang ako medyo cozy ka. Tapos yung mga ganun. Hindi naman din ako magaling sa lahat ng bagay kasi originally hindi ko gusto magsayaw. Gusto ko lang mag-perform instruments and all. Tapos doon kinailangan ko matuto. Siyempre, knowing my flaws,
Mahirap ba? Ako hindi kasi ako marunong sumayaw eh. Yeah. Mo katagal na natutunan yung skill na yun? Hanggang ngayon, struggle pa rin ako. Ako Grabe, no? kumuha ng Ng steps. steps sa amin. Pero, Yun, yung ngayon sinasabi na hindi lahat ng bagay talaga matututunan. Matututunan pero hindi mo talaga makukuha yung kung hindi mo talaga siya gusto. Di ba? Parang hindi yun yung linya mo, so mahihirapan ka talaga. pag gusto mo kasi, hindi ka man titigilan eh. Ensayo ko lang na ensayo. Yeah. Totoo. Totoo yun. Ganun. Totoo. Pero sa sa songwriting, syempre sabi mo, bata ka pa lang, 14 ka pa lang, di ba, nagsusulat ka na. May mga nabago ba? Or meron ka bang mga may mga routine ka ba? Or mga ritual pag nagsusulat ka? Ritual. Ako personally, pag gumagawa ako ng kanta, gusto ko sama yung kapatid ko. Oo, kasi producer din siya. O, producer siya. Bukod sa producer siya, gusto ko yung nakakakuha ko ng opinion ng iba. Hindi lang Idea, isa. yes. Oo. Okay. Tsaka pag kapatid ko kasi, kami, straight to the point kami. Instant Yeah. and honest feedback, di ba? Kumbaga, Yeah, pag brutal. pangit, ganun Yeah. kami. Yeah, brutal yan eh. Wala nang Oo. halo-halo. Ang pangit Yeah. na, I get. gagawin niya. Yeah, gets naman. Kasi Gets pag naman. may iba kang katrabaho, parang ang dami pang sugar coating. Yeah. Totoo naman. Nakakabagal Totoo. ng proseso. Totoo yun. Yun, tapos natuto ako mag-produce dahil din sa SB19. Kasi, ayun nga, nagkaroon ng pandemya. Parang, if walang kikilos, Wala. Yep. walang gagawa, nangyari sa amin. So, from that point on, nag-aaral ako mag-produce. Tapos, nagtulungan kami ng kapatid ko. Tapos, ever since then, na-enjoy ko na siya. Nag-start na akong bumili ng equipment, ganyan. Ang dami ko na nagastos. So ikaw na rin nagmi-mix, master, lahat? yung una naming kanta, ako yung nag-mix. Pero right now, hindi na ako nag-mix and master. Pero inaral ko rin siya. So, ang ginagawa ko sa grupo na SB19, gagawa ng demo, kanta, tapos ako rin magre-record sa kanila. Pero yung mixing kasi matrabaho yun eh. Yung pinakamahirap na part Totoo. ng eh. Tsaka ang hirap magkaroon ng producer's ear. Oo, yun. Na parang tuwing makikinig ka ng kanta, yung technicality na ng mixing yung inaano mo, imbis na yung substance ng kanta, di ba? Minsan nangyayari yun eh. Yun. Tapos, yung mixing tsaka mastering sa iba na namin pinapagawa. Pero lahat ng yung pag-ayos noon, pag-record sa mga Ikaw nagte-tech? Ako po nagte-tech nun. Astig. Tapos dati, lang kami yung kumot, ganyan. Kumot, Kumot, kasi alam mo, may tricycle, madidinig sa Parang noise reduction yung kumot, tatalokbungan yung parang ganito parang noise cancellation. Isipin mo yung ganun na struggle nyo din yung pag-uumpisa nyo sa baba. May aso, Ah, may manok. Yeah. Ganun kami nag-start ng SB19. Parang Recording. lahat, parang ginagapang siya. Parang Damn. small talaga, start small. Pero nairaos. Tapos unti-unti, nakaipon pambili ng... Hanggang ngayon kami pa rin yung So lahat kayo dun sumusulat o hindi? sumusulat lahat, pero major ako talaga yung nagsusulat sa amin. Pero for this album, yung kaka-release lang namin, talagang nagtulungan kami para, alam mo yun, parang tinest yung Parang meron ba kayong expertise each? Tama. Parang merong magaling sumayaw, merong meron. magaling kumanta. Ito yung sinasabi na kanya-kanya sila, may kanya-kanya silang expertise. Pero kahit papano, kaya nilang gawin yung mga bagay na yun. Ganun ba kayo binuo? Or parang tinitrain nyo yung sarili nyo na parang sa lahat ng departments, kahit papano alam nyo na... Yes, Hindi tingin kami ko ganun ganun. binuo, actually. Yun. Pero nakita ko na may strength talaga. So meron kaming, iba-iba kasi kami ng personalidad eh. Parang meron talaga yung parang comedian. Hindi naman comedian, pero alam mo yun, yung personality, bubbly, bright. okay. Pero ang husay kumanta tsaka sumayaw. Si Tapos Stel, yung isa naman, sobrang lalim ng boses. si Ken, Tapos rapper din and all. Tapos yung isa, creative mind. Siya yung ng mga music video namin. Justin. So lahat kami may Justin, kami, kanya-kanya kaming strengths na pag pinagsasama kami, talagang Yes. nakakabugad kami ng whole production. Yun yung maganda pagdating doon. naman sa paglabas ng music, Yan yung sinasabi ko na pag isang parte, hindi pwedeng mawala yung isang parte kasi pag nawala yung isa, parang hindi na siya buo. So, kailangan maging kompleto sila. Kaya yung maganda sa SB19 din. hindi lang siya instrumentation, vocals and all. Meron pang marketing, alam mo yun, parang meron music totoo. video, visuals and all. Paano mo palalabasin yung personalidad mo dun sa music para authentic pakinggan. Kapag gumagawa ako ng kanta, hindi ko parang, ito dapat yung susundin nyo Parang kailangan may input nila palagi or kung anong style na paano nila Gusto ibibigay nila, yung kanta. okay. Gusto ko dun. Kasi yun yung nagpapalabas ng magic ng kanta.
Yeah, that's right. So, about influences naman. Sino yung mga major influences mo sa music growing up na nag-shape ng songwriting sensibilities mo ngayon? Songwriting, madami. Like foreign. Foreign, local. Foreign, paborito ko talaga Queen. Gusto ko yung Queen, malikot yung utak. Gusto ko yung parang Bohemian Rhapsody pa lang, madidinig mo na kung gaano katindi yung, parang walang boundaries. Yeah. Para siyang mahabang kanta na hindi dragging. Siya yung May first enjoy mo na, lahat. di ba, may enjoy mo yung bawat part eh. Parte, Tapos, yes. sa mga rap, dami kong pakinggan eh. Yun nga na, Hopsin, Lil Wayne, J. Cole, yan, Kendrick. Andyan na lang, NF, I don't know if NF, familiar ka. yeah. NF, Iba yeah. rin iba rin yung music niya, yung pagka-cinematic, tapos lalabyan mo ng rap song. Yeah. Napakalupit. Dito, kayo, Steve Will, Looney, Stick Figures, Talaga? Abra, actually. Abra, lagi namin pinapakinggan yung mga awit niya. Isipin mo, no, idol ka ng SB19, tapos i-distract mo yung uma-idol sa'yo, no? Parang ang weird. Salamat. Solid eh. Wala, I mean, yun, yung mga, actually, all-encompassing. Collective. Kasi pag nakikinig ako ng music, ayoko lang talagang nakakahon eh. Gusto ko marami akong, kumbaga, baon, para pag gumawa ako ng music. May bago kang plugins, May bago. no? Parang gano'n, parang gano'n. Inspirasyon na lahat. Pero pag gumagawa ako, once na mag-start ako magawa, hindi ako nakikinig ng kahit anong music. Ako rin. Yeah, Kasi okay. maano ka eh. Ma-osmosis ka eh. Di ba? So, for a month, talagang wala akong papakinggan. Magka-create na ako. Tapos if ever may nasulat akong linya, ginugoogle ko rin, meron na ba nakasulat nito? Or Para ma-check mo. Tapos pag wala pa, parang sarap sa sarap sa feeling. Kasi parang original idea, okay na okay. Mga ganun din. Nagkakaano ka ba? Nagkaka-writer's block ka rin? Paano mo hinahandle pag ganun? May creative block ka? Never pa. Hindi mo na... Hindi ko Iba talaga. Hindi, kasi Walang writer's block. Galing, no? Sana wala, hindi man lang bumlangko yung utak. Ibig sabihin, pag nagsulat siya, tuloy-tuloy talaga. May pause man. Pero, yung sinasabi kasi dito ni Looney na creative block, writing block, is yung parang may gusto kang, may iniisip ka, pero hindi mo siya mailabas o may output, no? So, yun yung sinasabi dito ni Looney. Pero imaginein mo na yun si si Pablo, never niya na-experience. Ang mahirap sa akin, parang, ang hirap sa akin, parang obsessed ako. So, kapag nagsinimulan ko, Tatapusin na. Yan mo talaga. Ibigkain ko talaga ng pipigay. Hindi titigil, Kahit hindi sabihin mo titigilan. wala. Okay. Pwede akong magpahinga, isang oras, 30 minutes, pero kahit nagpapahinga ako, iniisip ko pa rin eh. Kapag yung pahinga ko, naghahanap lang ako ng inspirasyon para I see. tumuloy yung pagsulat Sulat. ko. Pero hanggang nandyan yan, kahit katulugan ko, matutulog ako, naiisip ko pa rin ano yung susulat ko. So, di ko alam. Actually, meron yung writer's block, yung idea ng writer's block, sinulatan ko rin yun. Para, kumbaga, yun nga, siguro nung college ako, nagsusulat ako, tapos yun nga, siguro na-experience ko yung writer's block. Tapos, nung na-experience ko what if yun yung maging tema topic. ko. Yun yung topic. Galing, no? Sinulatan ko rin siya. Galing. Pero, siguro, sobrang pag-uhaw ka rin talaga. Parang gusto Oo, kong di marinig mapipigilan yung talaga gano'n. na lumabas sa'yo. Lalo na pag yung lahat ng feelings mo and minsan yung subconscious mo yung magsasabi na ready ka na eh. Kasi yung conscious mind natin, kailangan pa nating utuin minsan eh. Diba, parang, Yeah. hindi, kailangan, kasi alam mo yun, yung utak mo mas powerful sa'yo. So, kailangan mo maging mas powerful sa kanya. And siya eh, contradicting siya kasi siya yung nagpapagalaw sa lahat eh. Pero, yun nga, merong certain kind of awareness ka sa sarili mo na para maano mo rin yung writer's block eh. Nakakagulat din na, like ko tinatanong yun eh, sa mga songwriters, paano nyo hinahandle yung writer's block, yung creative block? Lalo na pag, tulad nyo, na, alam mo yun, dami ng successful songs. Ang nakikita ko ditong para ang hirap din kasi sa part ni Pablo is yung, kasi mas marami siyang genre na kailangang i-fill in eh. So, rap, ballad, pop, yung sa love songs, parang ganun. So, parang, yun yung gusto kong parang paano mo siya na-handle na sulatan ang lahat ng genre, di ba? Kasi kung hip-hop ka, tapos
magta-transfer ka sa pagsulat ng pambalad, tapos magta-transfer ka ulit magsusulat pang pop, tapos magsusulat ka yung pang love songs. Di ba? Parang, yun yung, medyo curious lang din ako kung paano niya ginagawa yung pag-transition sa bawat genre, when in terms sa pagsusulat. Di ba? Parang, yun lang din. Paano nyo hinahandle yung pressure para talunin yung last release nyo? Yun ba yung, kumbaga, tinitingnan nyo ba na ganun? Tinitingnan nyo ba sa dami ng views, sa engagement, o sa mismong feeling lang ng song? Actually, lahat. Lahat ng... Kasi pag nasa industry ka, hindi lang naman pwede about yourself. Feelings, Kailangan yes. smart ka rin Gut sa feeling. ganun. Yeah. Selfish ka. Kasi business yun eh. Hindi mo pwedeng basta-basta dahil gusto mo, kahit hindi siya mag-sale ng maganda or hindi maganda yung reception ng tao, dahil nga maganda lang yun sa feeling mo, itutuloy-tuloy mo yung ganon. So, syempre, business-wise, syempre, hindi maganda yun. Syempre, meron kang kumbaga, meron kang goal. Kung na-hit mo to last time, gusto mo ma-hit to. Itong buong album namin na nilabas, parang ang tanong namin, paano ba higitan yung sagad na? Kasi sinasagad naman namin lagi eh. Pero gusto mo, after ka makagawa ng bago, better than what you've done before. So, yun lagi yung tanong namin, is kami, ano bang pwede natin i-level up? Pero pagdating sa paggawa ng music, number 1 talaga, yung authenticity. Kung ano yung nararamdaman mo. Totoo. Kasi kung ano yung, kumbaga, pag nagpe-perform ka, hindi mo mapipeke eh. Kapag hindi ikaw yun, nararamdaman ng mga tao eh. Lalo na pag hindi mo na-enjoy yung performance mo. Yun yung vibe na ibibigay mo sa kanila. Totoo. So, number 1 sa amin yun na parang lahat ng, yung purpose, yung messaging, dapat tayo yun. Kung hindi tayo yun, huwag nyo na ilabas. Walang connection. Ikaw na lang. Hindi tayo yan. Yun. Ultimately, kahit anong sabihin ng mga tao, ito naman ilabas yung music, kahit mga fans namin sinasabi yun eh. Ito na lang ilabas yung music. Okay, papakinggan namin kayo. Pero kung hindi yan yung nafe-feel namin or hindi yan yung dinadanas namin ngayon, hindi na ilalabas yun. Yeah. Makes sense. May listening pa rin, babalansihin mo lang. Makes kasi sense. Kasi naman eh. Kahit naman may art, paano ba mabubuhay yung art mo? Kailangan mong maging smart sa lahat ng galaw mo. Grabe, si Pablo, renaissance man eh. Diba? A man of many hats. Sa tingin mo, kung hindi pumutok yung career as a musician, Saan ka ngayon? dahil mahilig ka sa rap and sa rhymes, tingin mo, merong in an alternate universe, si Pablo, kaya niya maging battle rapper? Yeah! Yeah. Kumbaga naging hypothetical ba yan sa utak mo? Like, growing up? Battle rapper. Yeah. Tingin mo you can handle? Imagine ko siya eh. Alam mo, di ba kasi alam mo yung mga bata, nagba-battle rap din lang sila eh. Parang biro-biruan. Kami rin ng mga kapatid ko, ganun din. Siyempre, merong point na inimagine ko na nakikipaglabanan ako, tagisan ng salita. Pero ibang mundo yung battle rap eh. Ibang-iba siya eh. Pag Yeah, masabi ko, ibang mundo ang battle rap. Medyo sa perspective ng karamihan, hindi magandang mundo. Sabihin natin, hindi magandang mundo ang battle rap. Hindi siya suitable for everyone. May kanya-kanya lang din talaga na community or may kanya-kanyang age bracket, group of people na talagang ikini-cater lang ng battle rap. So, sa tingin ko kung si Pablo na nahulma to sa mga battle rap kasi binanggit niya kasing yung mga binanggit niya kaninang mga impluwensya niya sa US is hindi yun yung pang battle rap eh. Although magagaling ang lyricism noon, pen game noon magagaling up to the highest level, pero kung sa tingin ko kay Pablo hindi yun yung goal niya eh. Hindi yun yung goal niya na mabox lang sa isang kahon lang eh, na hindi yun yung nakikita kong goal niya na steady lang siya sa isang skill, no? So yun, pero sabi nga nila kung hindi nag-success, possible, pero nakikita ko kasi na hindi papayag si Pablo na hanggang doon lang siya, no? So yun, meron siyang similarity sa paggawa ng music, pero pag rap kasi, di ba, kuwari, say, nakikipag-battle ka na, bilangan ng suntok yan eh. Pag sa music, nagkukwento ka eh. Nagkukwento, tsaka vibe.
Makes sense. Sa battle rap, padamihan ng dumi na maibabato mo doon sa kalaban mo. While sa music, kukwento mo, magre-release ka ng experiences mo, ng mga hinaing mo, emotion mo. Yun yung maganda sa music. Pero pag sa battle rap, men, masyadong brutal sa battle rap. Kaya ako curious din sa SB19 dahil nga yung environment yung galing akong battle rap. Galing ako sa battle rap na community, kaya yung pag-iisip ko na parang na parang suitable ba talaga yung sulat ng SB19 kasi nag-rap sila, parang maitatawid ba nila yun sa battle rap, na which is sa tingin ko kaya, pero hindi yun yung talagang gusto nilang gawin. So yun, may narrative vibe and all. Mas maganda, mas dynamic, kumbaga kumbaga nafe-feel ng audience mo. Pero pag battle rap, kailangan talaga punchline. Tsaka yung skin as a battle rapper Yun din. din. Tingin mo kaya mong i-handle yun na may sumisigaw sa mukha mo, mumura, tapos pinapersonal ka. Kung ako lang, sasabihin ko hindi eh. Pero kasi meron nag-call center agent din ako bago ako pumasok to. Kaya ako nag-quit. Kasi meron akong tawag na natanggap. Irate. Tapos, irate na customer. Pag tawag sa akin, pinagmumura ako. Tapos nanay ko dinamay. Iba na yun. Tapos after nun, wala na. Nag-resign na ako. Parang hindi ko masisigmura. Lalo pag personals, hindi ko yeah. kaya. Especially nung time nung mga yung mga old MC sa battle rap. Talagang sobrang brutal ang battle rap, man. Kung light skin ka, balat sibuyas ka, man, iiyak ka doon, man. So, good thing na hindi si Pablo naengganyo doon. Kasi kung naengganyo si Pablo sa battle rap, wala tayong SB19 na tinitingala ngayon. Iba rin talaga, no? Ano yun? So, yun. Napakagandang mga sagot at salamat sa pagsagot doon sa mga tanong na yun. Curious lang din talaga ako sa kung paano mo hinahandle yung mga bagay-bagay sa dami ng ganap ninyo. And gaya na sinabi mo, mga battle raps na pinapanood mo dati sa Flip Top, ano yung pinaka tumatak sa'yo ng mga battle na hindi mo Apakadami. Siguro yung recent ko napapanood ulit, yung I don't know if pag-TikTok ka. Kasi merong si Palakid na nung sumisikat. Kasi ginagawa na. Yung mga pulo. Tutok na. Siguro yun, iwan ko, sa delivery, yung messaging, kung ano. Iba din talaga si Balakid no? Sana makita ulit natin si Balakid na lumalaban. Bumalik sa Flip Top, Miss ka na ng Flip Top, Balakid. Sana makabalik ka sa Flip Top. Bigat. Sobrang effective eh. Tapos parang music din sa ears. Alam mo, maraming gumawa ng parody nun, kahit ibang lengguwahe. Iba yung lengguwahe yung ginagamit nila. Pero parang nagustuhan siguro nila yung cadence or yung bato. Tsaka kasi, tunog onomatopeia kasi na parang mga ganun. Parang natural pakinggan. Sarap pakinggan. Yun siguro. Pero yun nga, yung mga recent, dami sa sobrang daming magagaling sa Flip Top. Mga baliktaran ni Mot, mga gano'n, na mabibilib ka talaga. Pero marami, classic. Na kasi, 15 years na rin eh. Hindi mo na, ang dami ng ere. Kung bigat lang, kung line na hindi ko makalimutan, yung classic, yung unang-unang pang Flip Top na pinapanood ko, yung kay Delo na yung itlog mo kasing laki ng holes. Yung balls. Kay, ano ba to? Kay laban niya si Target. Classic yun. Isa yun sa mga nagpaputok din sa Flip Top na mga battle. Ano pa yun may part 1, part 2 pa yun dati. Nabanggit mo si Mot kanina. Speaking of that, ang papanoorin namin na laban ngayon ay... Okay, so tingin ko yun na yung pinaka end ng interview ni Luni kay Pablo. So, now I know kung bakit ganun kagaling magsulat si Pablo when it comes sa rap, ang lyricism niya. So, alam na natin kung saan niya hinugot yung ganong experience.
Imagine, 9 years. 9 years experience sa pagsusulat ng lyrics and kanta, men. Saludo kay Pablo. So, yeah. So, yan, shoutout kay Sir Looney. Kung gusto nyong mapanood ng buo na walang commentary at reaction na galing sa akin, so ilalagay ko yung link ng original video ni Looney sa description. At saka syempre, shoutout lagi kay Pinunong Pablo, no. Abangan ko yung mga susunod mong kanta at syempre yung mga kanta mo na recently na uploaded sa YouTube. Sige, bibigyan ko siya ng oras na mapakinggan din. So, yun lang. Sa susunod, ulit,